Panginoon, ang bawat salita mo. Dalangin ko, O Diyos, na ang mga kapatid namin na wala pa dito, Lord God, ay patuloy niyo po silang samahan, Panginoon. Patuloy niyo pong iparanas ang pag-ibig mo sa kanila, Ama. At dalangin ko din, O Diyos, na makasama muli namin sila sa gawain ito. Lord Yes. God, ikaw ang siyang maitaas sa gabing ito. Ikaw ang mapapurihan. And Lord, I rebuke any works of the enemy, Lord God, that no weapon of the enemy shall prosper against our lives, Panginoon. O Holy Spirit, we praise you, we glorify your name, Holy Spirit. Allow us to experience you tonight, Panginoon. Give us your wisdom, Lord God, and guide us, Panginoon. And I lift up to you, Lord God, si Kenneth, Panginoon, nagagamitin mo, Lord, to send us your message, Lord God. Cover him, Panginoon, and let your light shine tonight, Panginoon, and give him your wisdom, Panginoon, na tanging mga salitang nagmumula lamang sa iyo ang lumabas sa kanyang bibig. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Thank you so much, Ate Janelle. And yan, kasama natin si Bobby ngayon. Yan, tayo magsimula na ng ating sharing. Binasa ko yung chapter 6. Actually, yung chapter 6 medyo maiksi siya, kaya siguro pasadahan na din natin yung chapter 7. Kasi medyo connected naman talaga sila, yung buong chapter 6 and buong chapter 7. Kaya let us proceed. Yan, maraming salamat sa lahat ng nag-join. Stop ko na yung sineshare ko dito. Yan. Salamat sa lahat ng mga nakasama natin ngayon. And we will now proceed with chapter 6 and chapter 7. First may yan. Share tayo ng chapter 6 and chapter 7. So, yung chapter 6, a little bit context. Yung 6 at 7, chapter 6 and chapter 7 ng Hosea are part of God's continued call for repentance and restoration. Kasi makikita natin yan, yung general theme for the whole Hosea, makikita natin dyan yung desire ng Lord for His people to repent. In chapter 6, Israel offers word of repentance, but God reveals they are surface level. If you can read yung buong chapter 6, makikita natin na, di ba doon sa chapter 5, pinapakita na they know na meron mali sa kanila, they know that there is something wrong with them, tapos ang ginawa nila, lumapit sila sa Assyria para tulungan sila. Pero God revealed during that time na hindi talaga sila kayang tulungan ng Assyria, and also, yung ginagawa nila is against the Lord. Pero in chapter 6, we can see na na-realize na ng Israel na yung kanilang ginagawa ay mali, and also they want to repent to God. Ibig sabihin, binabalik na nila yung papuri sa Lord. Pero as you read the chapter 6 of Hosea, you can see na yung repentance na meron sila is very surface level. Ibig sabihin yung mababaw lang. For me, nakikita ko dito yung parang pag-angat nung kanilang nung ginagawa ng Panginoon sa kanila. Kasi nung una, di ba, hindi nila na-acknowledge ang Panginoon. Ngayon, na-acknowledge na nila, pero ako lang, kumbaga surface level lang. Sabi, their hearts are still far from Him. In chapter 7 naman, makikita natin na ang Panginoon ay nalulungkot. God mourns for their stubbornness, deception, and refusal to return even when faced with suffering. Makikita natin na ang tigas pa rin ng ulo talaga ng Israel, even the chapter 7. Sabi dito, makikita natin on the whole chapter 6 and chapter 7, yung desire at longing ng Panginoon na magkaroon ng intimate relationship sa ating lahat. Sabi dito, hindi lang ang dinidesire ng Panginoon ay mga religious rituals, pero ang nilolong talaga ng Panginoon is to build a relationship with us. As you can see from the entirety of the Bible, when the fall of men happened, nung pagbagsak ng mga tao sa pamamagitan ng Eva at Adan, one of the things na talagang nasira sa atin is our relationship with God. Kaya nga, that is the message of the gospel na ang Panginoong Jesus ay bumaba, namatay at nabuhay na maguli para ma-restore yung relationship na meron tayo. Ganun yung longing ng Panginoon sa atin, that He is willing to sacrifice His own begotten and beloved Son para magkaroon ng relationship sa atin. Despite Israel's betrayal, repeated betrayal, God continues to call them back, exposing their sin, not to destroy them,
but to bring them into healing. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsuway sa kanila ng Israel, ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa bansang Israel. And nakikita natin na hindi ine-expose ng Panginoon yung kanilang mga kasalanan, not to break them, not to destroy them, pero ginagawa ng Panginoon to heal them and to restore kung ano yung merong relasyon ng Israel at ang Panginoon. We can read from Hosea chapter 6 verse 1 to 3. Sabi dito, hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, siya ay nasugat at siya rin ang magpapagaling. Makikilala natin siya, sikapin natin siyang makilala si Yahweh. Kung makikita mo dito, ah yung Israel, parang sinasabi niya naman yung tamang words, di ba? Parang sinasabi niya na manumbalang tayo kay Yahweh, sumamba muli tayo kay Yahweh, nasugatan natin si Yahweh, pero tayo gagaling. Pero you can see that it is unclear if their repentance is sincere or simply self-serving. Yung pag hindi mo makikita kung yung repentance ba na ginagawa nila ay talagang totoo o tapat or sincere or para lang self-serving lang ano. In Hosea 6 verse 6 naman mababasa natin na ang nais ko ay tapat na pagmamahal, hindi hain, pagkilala sa Diyos higit sa handog na susunugin. Makikita natin dito yung desire ng Panginoon to build a relationship with us. And He wants to build and cultivate a genuine love, hindi lang yung mga offerings natin. Akala kasi ng iba, if we do good, if we mag-offer tayo ng mga bagay dito sa mundo, those are enough para magkaroon tayo ng relationship with God, but those are not enough. Hindi siya religion, but the Lord longs for a real intimacy. Ano? And Hosea chapter 7 reads, ang kapalaluan ng Israel ang nagpapatotoo sa kanilang kasalanan. Ngunit hindi pa rin sila nanunumbalik kay Yahweh na kanilang Diyos. Kung makikita mo dito in whole chapter 7, hindi naman dahil hindi alam ng Israel na nagkakamali sila pero minsan ang nagiging dahilan sa kanila to repent is their pride. Yan. Ang nagiging dahilan kung bakit sila hindi makapag-repent is because their pride. Ano? Kahit ang dami ng warning na binigay sa kanila ng Lord, ang dami ng word na binigay sa kanila ng Lord, because they have their pride, meron silang pagmamataas sa kanilang mga sarili, pagtitiwala sa kanilang mga sarili, they cannot repent. Yung truly repent, hindi lang sa kanilang bibig, kundi sa kanilang mga puso. Alam mo, sobrang ganda nung verse na ginamit dito sa Hosea chapter 6 verse 4. Sinabi dito, your love is like the morning mist. Ano bang Tagalog sa morning mist? Hamog. Hamog ba sa umagang tawag? Basta, yan. Yes, Makikita natin dito na yung Hosea sa chapter 6 verse 4 is a poetic play in Hebrew na nagsasuggest na 'di ba ang hamog parang maganda siya sa unang tingin. Yan, maganda sa unang tingin pero it quickly fades. Pansin niyo yung mga hamog nandiyan yan sa umaga maganda pero as time goes by habang sumisikat ang araw, ito ay nawawala. Ibig sabihin yung love daw ng Israel at yung repentance na pinapakita ng Israel sa Panginoon ay parang hamog kung saan ito ay inconsistent at unreliable. Ano, ibig sabihin sa umpisa lang magaling. Yan, may mga kilala ba kayong sa umpisa lang magaling? Yan. And also, makikita naman natin, di ba, dun sa chapter 6, describe siya yung mga Israelita bilang manghamog or morning mist. Dun sa Hosea chapter 7 naman, describe naman sila as a half-baked cake. Yung hindi fully luto na cake. Ang pagkaka-describe kasi doon, when we say half-baked cake, sunog sa labas, tapos hilaw sa loob. Yan. Burned on one side and raw on the other. Ito naman yung ibig sabihin, meron naman pinapakitang spiritual imbalance. Ibig sabihin, sa appearance, sa labas, parang religious, parang maka-Diyos, parang godly, pero on the inside, nagkukulang ng substance. Ano? On the inside, makikita natin na on the outside, maganda, maayos, kagalang-galang, relihiyoso, mayumi, babango, yan. Pero on the inside, nagkukulang ng substance. Ano? Ibig sabihin, it is yung klase ng pagdidescribe sa kanila, their spirituality is very superficial lang.
Ano? Now we will proceed with our three important points or lessons that we can learn. Point number one is this. God wants genuine relationship, not empty ritual. Ang nais ko ay tapat na pagmamahal, hindi hain. Ay, over naman sa us. Yan, sabi ng Panginoon, ang nais ko ay tapat na pagmamahal. Parang si Tupper lang ha. Tupper, ganito din ba ang gusto mo? Tunay na pagmamahal. Yan. Sabi, makikita natin dito na ang Panginoon hindi nalulugod. Actually, if you can see from the Bible, even in Isaiah, even yung good works ng tao are not enough para ma-please talaga ang Panginoon. It is our relationship with God na nag-enable sa atin talaga na magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ano? Ibig sabihin, our offering without love is meaningless. Yung love natin sa Panginoon ay meaningless kapag yung offering natin with God is meaningless if it is without love. Ano? Send ko na din to. Offerings without love are meaningless. Yan. Life application, sabi, we may attend church, serve, or give. Pwedeng, di ba pwede naman gawin nyo na isang tao na mag-attend ng church, mag-serve, magbigay. Pero alam nyo, ang Panginoon, He can see through our act. Ibig sabihin, more than our action, more than the things that we do, ang Panginoon, tinitingnan niya yung ating intention. I always say this, lagi ko itong sineshare din kay Arlene na our intention is more important than our actions. Sinend ko lang sa ano. Our intention is more important than our actions. So some may say na nagseserve sila sa Lord pero minsan ginagawa lang nila yung pagseserve sa Panginoon, yung pagsimba o pagpapagamit sa Panginoon upang sila ang maitaas. Ano, even ang action mo is maganda, even it is good, it is not godly. Ibig sabihin, hindi lahat pala ng maganda ay godly, ano, pero lahat ng godly ay maganda. Yan. Sabi, what matters most is our heart posture. We must ask, at tanongin natin yung mga sarili natin, ginagawa ko ba to dahil sa pag-ibig sa akin ng Panginoon o ginagawa ko to out of habit lang? Ano? And we can see in Matthew 15, chapter 8, sabi, pinangararangalan ko, pinangararangalan, pina, hirap na hirap ah. Pinararangalan ako ng bayang ito sa pamamagitan ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan. Meron kasing Christians na they worship God with their voice, pero ang kanilang puso is far from the Lord, malayo sa Panginoon. Ano? Yan. Next, number two, we will proceed with our point number two. Sabi dito, pride and self-reliance keeps us from true repentance. Ngunit hindi pa rin sila naninimbalik kay Yahweh. Hindi nila siya hinahanap. Sabi diyan sa Hosea chapter 7. Despite their suffering and obvious brokenness, yung kanilang pride tsaka yung kanilang self-reliance ang ano sa kanila para hindi hanapin ang Panginoon. Alam niyo, minsan hayaan natin ang Panginoon yung mag-break ng ating mga pride. Ang Panginoon ang hayaan nating mag-break ng ating broken, ng ating mga puso, ng ating pride, ng ating self-reliance. Ano? And alam niyo, meron nga akong share nung minsan parang joke lang siya. Pero sinabi kapag meron kang problema o meron kang brokenness, merong kalungkutan o meron kang pinagdadaanan, 'di ba laging sinasabi sa mundo is kaya mo 'yan, kaya mo 'yan. 'Di ba? Pero parang sa mga Kristiyano mas maganda na ang advice mo ay kapatid, hindi mo 'yan kaya. Kapatid, hindi mo 'yan kaya kasi kung pag once you admit that hindi mo kaya or you cannot do it or you are unable to do it or you can do nothing outside of God, then dun talaga nagkakaroon ng tunay na pag-rely o pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nito sa 2 Chronica 7:14, kung ang aking bayang hinirang ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako. Yan. And number three, yan, superficial repentance
does not move God's heart. Alam nyo, kagaya nga ng shinare ko kanina, ang Panginoon nakikita niya through us. Ibig sabihin, nakikita niya kung ano yung sitwasyon, yung posture ng ating mga puso. Ibig sabihin, even when we do action na iniisip natin para naman to sa Panginoon, it is for God. I'm doing this for the Lord. Pero if you do not have the proper heart, wala kang hindi tama yung puso mo sa iyong ginagawa, ang Panginoon ay hindi na move. The Lord is not moved by your good works. The Lord is not moved by your offering. The Lord is not moved by your religious act. But the Lord is moved by a true repentive heart. Ano po? Ang inyong pag-ibig ay parang hamog sa umaga, agad nawawala. Yan. Nahugot din pala si Lord eh. Ang inyong pag-ibig ay parang hamog sa umaga, agad na nawawala. Ano? Alam mo na nare-recognize ng Panginoon yung yung repentance ng ng Israel. The Lord recognized the repentance of Israel, pero makikita niya na yung repentance na pinapakita ng Israel is very shallow, babagal, mababaw. Parang tamang pakinggan kung mababasa nyo actually yung chapter 6 and chapter 7, parang oo nga no, parang nagbago na naman ang Israel. Pero alam nyo, that is yung deceiving sa tao eh. We cannot tell talaga sa tao. Pwedeng sa harap ng tao, pwedeng okay, praise God, hallelujah, praise Jesus, praise Yahweh. Yan. Pero ang tunay lang na makakita talaga ng iyong true intention and ng iyong heart ay walang iba kundi ang Panginoon. Ano? And we can see dito na kung mapapansin nyo pati, dahil yung kanilang repentance is very shallow, yung repentance ng Israel is very shallow lang. Pag dumadating yung problema, pag dumadating yung changes in their situation, yung kanilang trust sa Lord ay madaling nasisira. Ganon din kapag ang isang tao, yung trust nila sa Panginoon ay hindi malalim, kapag dumaan sa unos, kapag dumaan sa testing, kapag dumaan sa trial, yan, dyan natetest yung tunay na yung pagiging sincere o pagiging genuine ng trust at yung pagre-repent ng isang tao. Ano? Sabi, we should examine our heart. Yan. Di ba minsan ang dali kasi magsabi sa Panginoon na Lord, magbabago na ako. Okay, Lord, sorry na. Di na mauulit. Pero we should examine our heart na ano ba yung reason mo, bakit ka nagsosorry sa Panginoon? Ano ba yung, saan ka ba nagmumula? Ano ba yung sinasabi ng isip mo? Ano ba yung dahilan mo? Baka kaya mo yan ginagawa kasi para pagpalain ka ng Panginoon. Ano? It is really important for all of us na examine natin yung ating mga puso. Patulong tayo sa banal na espiritu na i-reveal sa atin kung ano ba yung alaman ng ating puso. Ano? Sabi dito sa Lucas 3:8, magpakita kayo ng gawa na karapat-dapat sa pagsisisi. Yan. And we can see yung difference naman ng covenant of law and covenant of grace sa chapter 6 and chapter 7. Yung similarity nila, yung pag makikita natin yung similarity ng Panginoon dun sa both covenant of law and covenant of grace in this chapter is God's desire for faithful love and repentance remain unchanged in this covenant. Ano, makikita natin on both of this covenant na talagang ang Panginoon ay naglolong ng pag-ibig mo. Ang Panginoon ay naglolong ng pag-ibig ni Janelle. Ang Panginoon ay naglolong ng love ni Toper. Ang Panginoon ay naglolong ng pag-ibig ni Arlene. Ang Panginoon ay naglolong ng love ni Kuy Koy. Yan, ano. Ang Panginoon ay naglolong ng true intimate relationship sa atin. Hindi lang yung relationship na every Sunday lang or kapag may gawain lang, kapag may Bible study lang. But the Lord is looking and finding a intimate and deeper relationship with one another, ano, sa ating lahat. Ano po? Sabi dito, ang sa difference naman nila, under the law, offerings were required continually. Yung offerings kasi on the Old Testament, dapat hindi lang siya basta ginawa mo ngayon, mag-offer ka ngayon. Pero you have to continue yung mga offerings and yung mga rituals nyo. Pero sabi dito naman, sa under grace naman, ang ginagawa naman natin ay hindi daily offering, but what we do is daily surrender. Sabihin mo nga sa comment, daily surrender. Yan, daily surrender. Pwede kayong mag-comment sa ating. Ano?
Yan. Hello po, Sister Eva. Yan, daily surrender. Sa Old Testament, it is daily offering. Sa New Testament naman, it is daily surrender. Every day we surrender our life to the Lord and understand and acknowledge na itong buhay natin ay sa buhay ng Panginoon. Tunay nga na hindi natin ito magagawa kung wala ang tulong ng Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu. Kung as a summarize, as I end, yan, ang buti umabot ka pa, Ate Eva, sa sa closing. Yan. Sabi dun sa buong chapter 6 and chapter 7, it is revealed na ang Panginoon is hindi lang siya holy, hindi lang banal ang Panginoon, hindi lang ang Panginoon just God. Hindi lang ang God ay God ng justice, but God is a deeply loving God. Ang Panginoon ay lubos kung magmahal. Yan, ang Panginoon ay lubos kung umibig sa atin. Makikita natin yan sa chapter 6 at chapter 7 na the Lord can just forget Israel. Pwede namang bahala kay pipili na lang ako ng ibang bayan, di ba? Pwede namang sabihin ng gano'n na bahala ka dyan to pero tigas naman ng ulo mo. Hanap na lang ako ng ibang tao na pwede kong maglingkod sa akin. Pero makikita natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay lubos at ganap maging sa ating mga buhay. Ang pag-ibig pati ng Panginoon, makikita natin na His love is not distant. Yan yung malaking misconception ng Panginoon pagdating sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi malayo sa atin. Lagi kasi natin, especially as a young child, yan yung lagi kong naiisip before, na yung pag-ibig ng Panginoon ay parang nandito ako, ang Panginoon ay nasa langit, malayo kami, we are not close. Pero dahil sa sacrifices ng Panginoon, tinanggal na yung separation na yan sa atin, tinanggal na yung barrier na yan sa atin. We can now freely, uh, willingly, at pwede tayong pumunta at lumapit sa Panginoon ng walang barrier. You are free to come to Jesus. Amen. Tayo ay mapalad sapagkat dati kasi kailangan pa natin ng mga high priest, kailangan pa natin ng mga mediator para lumapit sa ating Diyos. Pero mapalad tayo because we have now the greatest mediator, ang tagapamagitan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Ang Panginoong Hesus ang naging mediator natin. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng iba pang tagapamagitan. Yan sina San Pedro, San Pablo, San Miguel, San Antonio, Santa Catalina. Yan, yan lahat ng mga hindi na natin kailangan yung mga yan because we have now a great mediator, no other than Jesus Christ. Ibig sabihin tayo nakakalapit sa Diyos sapagkat meron tayong Panginoon, ang Panginoong Jesus na namamagitan sa atin. Sabi nga sa kanyang salita, no one comes to the Father except through me. Ibig sabihin walang ibang nakalapit at makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Ano po? Even when we falter, He invites us to return not with rituals but with love. Even tayo magkamali, even tayo masaktan, even tayo ay nagfo-fall, even tayo ay discouraged, even when we are depressed, even when we feel a certain things. Ang Panginoon ay lagi siyang nag-i-invite sa atin. Not with rituals, hindi niya tayo pinapalapit para, oh anak, mag-aalay ka naman, mag-ano ka naman, ganito naman ang gawin mo, parang hindi niya tayo pinapapunta na para lang magbigay ng offering sa kanya. Pero ang Panginoon ay naglolong ng true intimate relationship sa atin. Ano po? Bago tayo magtapos ay basahin natin tong sa chapter 6, Hosea chapter 6 verse 1 to 3. 1 and 3 sabi, hali kayo, tayo manumbalik kay Yahweh, makikilala natin siya, sikapin nating makilala si Yahweh. Alam nyo, ang tunay talagang isang start ng true relationship with God ay nakukuha natin sa ating pagkakaunawa sa Kanya. Kasi di ba pag sa tao, habang mas nakikilala mo yung tao, man nakikilala mo yung ugali niya, minsan na-turn off ka. Tama ba? Minsan ay ganito pala to, damot na damot pala. Sa umpisa lang pala magaling. O kaya sa isang tao, minsan kapag habang tumatagal mong nakikilala, tamad pala to. O kaya itong tao pala na to walang pangarap. ano, pero ang kagandahan kasi sa Panginoon, the more we know of Him, the know we more of His Word, the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more we fell in love sa Kanyang characteristic. Because
What's not to love? Anong hindi ba natin pwedeng ibigin sa ginagawa ng Panginoon? The more we know Him, the more we fall in love with Him. The more we know Him, the more we realize His grace, the more we alam nyo, ang Panginoon kasi ang salita niya is parang parang salamin. Na-share natin ni Pastor Walter before that God's love is like a mirror para sa atin. Habang nakikilala mo siya, nakikita mo yung goodness niya, nakikita mo yung love niya, makikita mo rin kung paano ka tinitingnan ng Panginoon. And once na nabago yung perspective mo pagdating sa kung paano ka tinitingnan ng Panginoon, that's when that you can truly love God. Kasi makikita mo na ikaw ay unang inibig ng Panginoon. Kaya nga true yung sinasabi niya sa kanyang salita. Sinasabi niya that we love because He first loved us. Hindi talaga natin kaya at magagawang umibig sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, kung hindi tayo ay unang makaramdam o makaranas ng kanyang pag-ibig sa atin. Yun lang po. Salamat sa inyong pag-join sa ating Wednesday Bible reading. Yung mga siguro yung iba, pag hindi nila nabasa yung buong chapter 6 and chapter 7, actually maiksi lang siya. Kung hindi nyo pa nababasa, I encourage everyone to read the chapter 6 and chapter 7. And bukas, dediretso naman tayo sa chapter 8. We are halfway through. Malapit na nating matapos ang buong Hosea. And tuloy-tuloy na tayo. Ang Panginoon na magbigay sa atin ng strength to be consistent and to really understand His word. Hindi lang yung superficial na pagkakaunawa sa kanyang word, but yung malalim talaga na may conviction at may revelation para sa ating lahat. So yun, bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede bang tayong lahat ay mag-open ng camera at tayong lahat ay mag-picture. Yan. Si Ateba, kung gusto ni Ateba mag-picture. One, two, three. Yan, isa pa. One, two, three, isa pa. Yan. Gis number one, Gis number one. One, two, three. Yon. Salamat po sa inyong lahat. Stop ko na yung recording natin.